Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang kilalang tao yan, at isang mayamang tao sa buong mundo na si Ginoong Mark Cuban, kung saan ay nawala po sa kanya ang higit na ay nasa mga $900,000 yan dahil sa dulot po ng crypto hackers. Ayan. Kaya mahalaga po ito bilang mga investors, ay mahalaga po na ating malaman kung ano nga ba ang nangyari dito. Yan, kung bakit ganito kalaki yung ninakaw ng mga hackers sa kanya. Ayan, para hindi naman para maiwasan po natin ito. Yan, baka sa sunod ay tayo naman yung mabiktima ng mga hackers na ito. Kaya ayan, kung si Mark Cuban, ayan, magaling po ito kasi magaling po ito pagdating sa financial. Ayan, hindi po siya yayaman ng ganyan kung hindi siya marunong humawak ng kanyang pera. Pero ayan, maski ganyan po siya kagaling ay na-hack po siya. Ayan. Kaya paano pa kaya tayo na mga ordinaryong mga investors lamang? Kasi si Mark Cuban ay siyempre may mga tauhan niya na tumutulong sa kanya kung paano i-secure yung kanyang digital assets. Pero yan, nagawa pa rin ng mga hackers na i-hack ang kanyang napakalaking digital asset na ito. Yan, $900,000. Sobrang laki po niyan kung i-convert natin sa ating pera dito sa Philippine Peso. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po si Ginoong Mark Cuban. Yan po ang kanyang itsura sa mga hindi pa na nakakaalam kung sino siya. Ayan, si Mark Cuban, Chairman and Chief Executive Officer of AXS-TV. Yan. Listens during the Wall Street Journal Tech Live Global Technology Conference in Laguna Beach, California, US. Yan. Naganap po yan noong mga nakalipas na ilang taon na po pala yan, 2019 pa. Ayan. Si Mark Cuban ay isa po siyang tech billionaire. Ayan. Katulad din po siya ni Ginoong Elon Musk. Ayan. Recently lost nearly $900,000 worth of crypto to a scam that could happen to any crypto owner. Ayan. Yan po yung nangyari. Isang crypto scam. Ayan. Bakit crypto scam? Pero yung title rito ay crypto hack. Ayan, kung hindi ako nagkakamali ay sabi rito sa title ay crypto hackers. Ayan. Dapat scammers. Kasi magkaiba po kasi yung hackers sa scammers. Ayan. Pero pwede na rin nating sabihin na yung hackers ay mga scammer na rin yan. Ayan. At yan, pwede pong mangyari ito sa kahit sino. On Friday, apparent hackers drained Cuban's digital wallet of around $870,000 worth of various types of cryptocurrencies, including various stablecoins, super rare, and Ethereum name service tokens, according to crypto news outlet DL News. Yan. Dami po niya. Yung $870,000 po na ito ay total po ito ng kanyang mga digital assets, mga digital cryptocurrencies. Ayan, naglalaman po yung kanyang digital wallet ng iba't ibang mga cryptocurrencies. Ayan, hindi lamang po iisa. Kasama na rin po dyan ang mga stable coins, ayan, at saka mga super rare niya na mga at saka Ethereum na name service tokens. Yan, kung pag ito total po natin yan ay umaabot daw po yung kanyang halaga, yung value nito sa $870,000. Yan, DL News report that Cuban recently went on MetaMask, an app that allows users to purchase, store, and trade digital tokens for the first time in months to check his account on his phone. Ayan, gamit po pala niya si MetaMask. However, Cuban says he believes he downloaded a fraudulent version of the popular app that he found on Google search, according to DL News. Ayan po pala yung naging parang problema rito, naging problema ni Ginoong Mark Cuban. Yung parang sa tingin niya ay yung kanyang na-download
na version ng MetaMask ay kagagawan ito ng mga hackers, mga crypto hackers. Peke na version ng MetaMask at nahanap daw po niya ito sa pamamagitan ng pagsa-search gamit si Google. Ayan, at na-download niya ito at ginamit niya. Diyan na nga nila nakuha yung lahat ng information ng kanyang wallet para kanilang ma-access ito. Kaya yan, Cuban did not respond to CNBC make its request for confirmation and additional comment. That's an easy mistake to make. MetaMask is one of the most common crypto wallet managers, and there are many fake versions of it that cyber thieves create in order to dupe crypto investors. Kenny Stess, founder and CEO of Diffuse Funds, tell CNBC Make It. Ayan po. Napakasikat po kasi ng MetaMask. Kasi napaka-flexible nito at talagang marami po talaga ang sumusuporta sa or nag-i-integrate yan kay MetaMask. Kasi maganda po talaga siya, napakasimpleng gamitin. At ayan, pero yung problema kasi rito ay gumagawa ng mga peke na mga version, yung mga hackers, mga scammers, yan para lokohin yung kanilang mga biktima. Kaya ayan, bago po natin gamitin si MetaMask, yung mga bago lamang dito, yan, na gustong gamitin si MetaMask ay siguruhin po natin na yung website na bibisitahin natin kung saan natin i-download si MetaMask ay siguruhin po natin na ito ang kanilang official website. Yan, i-double check natin. Wag po tayong magmadali na i-download ito at saka i-install. I-double check muna natin ito, i-confirm muna natin ito kung ito nga ba yung legit na website or application. Ayan, bago natin ito i-install. There are versions of it that are malicious and look like MetaMask but have a Trojan backdoor built into it. So, if you download the wrong version of MetaMask, they can just take all your funds. Ayan, totoo po yan. Yung mga hackers na ito talagang kokopyahin talaga nila. Lahat parang halos kamukha na rin ni MetaMask. Pero yung ito lamang ay may nakalagay pala dito na Trojan backdoor. Yung tinatawag nilang Trojan backdoor na ito ay lahat ng mga information na inilagay mo rito, in-enter mo dito ay masisend sa kanila, makukuha nila. Yan ang kanilang gagamitin para i-access ang totoong MetaMask account mo. Kaya yan, mag-ingat po talaga tayo. Kasi pagdating sa financial ay talagang dapat doble-doble ang ating pag-iingat dito. And when it comes to crypto, transactions are irreversible. Ayan, totoo po yan. Pagdating sa mga crypto ay kung pag na-send mo na ito or nalipat mo na ito sa ibang wallet ay hindi na po natin pwedeng mabawi ito. Yan, hindi po katulad sa PayPal na pwede kang mag-dispute. Yan, kung pag na-send mo ito or may nag-send na iba, kung na-hack ka tapos sinend yung laman sa iba at nabawi mo yung account mo, ay pwede kang mag-file ng dispute at maibabalik yung pera mo. Pero pagdating dito sa crypto ay irreversible po ito. Hindi po pwede na bawiin mo yung laman nito dati. Yan. Once those tokens are gone, they're gone for good. That's one reason financial expert advise against putting more money in crypto than you're willing to potentially lose. Yan. Before the hackers made off with more of Cuban's digital funds, he says he was able to transfer his remaining virtual asset to Coinbase. Yan, per DL News. Yan, meron naman daw pong at least konti na natira. Yan, na digital asset ni Ginoong Mark Cuban at nalipat niya ito sa Coinbase. Ayan, how crypto investors can protect themselves. Ayan, paano nga ba natin maprotektahan ang ating mga sarili sa mga hackers at saka mga scammers na tulad ng nangyari dito kay Ginoong Mark Cuban. Ayan, although crypto trading can be risky, there are a few measures you can take to protect your digital assets. One option is to use what's called a hardware wallet, says Estes. Ayan, napag-usapan na po natin ang tungkol dito sa hardware wallet na ito. Ayan, isa po ito sa mga safe wallet. Ayan, na hindi ligtas pong gamitin.
And these are physical devices such as a USB drive that store the private key you use to access your crypto funds and make transactions. Since your private key is stored on an external device, using a hardware wallet is considered one of the most secure ways to protect access to your crypto. Ayan, yung paggamit ng hardware wallet at totoong masasabi ko na isa po ito sa mga isang paraan na kung saan po natin ay pwedeng itago ng ligtas ang ating mga digital assets. However, you typically don't store your crypto on the device itself. Additionally, if you lose your hardware wallet and don't have your private keys stored somewhere else, you lose access to your crypto funds, says Estes. Yan po ang disadvantage naman pagdating dito sa mga hardware wallet. Kung pag nawala mo yung hardware wallet mo na ito, ay ayan, wala na rin yung wala na rin, hindi mo na rin ma-access yung digital funds mo. Yan. Maliban na lamang kung kabisado mo or natatandaan mo yung private keys mo. Kasi pwede mo namang ma-access yan kung basta alam mo yung kabisado mo yung private keys mo. Pero mukhang mahirap po kasing i-memorize yung private key. Yan, maliban na lamang kung ito ay isinulat mo, yan, or ito ay another option is to use custodial wallet. With this option, typically a third-party company has control of your private keys and manages your virtual wallet for you. The company usually assumes responsibility for protecting your digital assets and managing your private key. Ayan, ito naman yung mga custodial wallet ay katulad po ni CoinPH. Yan po. At ayan, sabi dito ay although this option can be more expensive than using a hardware wallet, it can offer user peace of mind. If you lose your account password, the company may be able to help you regain access. Ayan. Totoo po yan. Pero yung pagdating kasi dito ay pwede ka pong tulungan ng kumpanya na ma-recover yung account. Kaya yan po ang mga custodial wallet. If you're thinking of utilizing this option, you'll want to make sure you're using a custodial wallet that is regulated by your country's government, that you've reviewed the company's insurance policy to see how much of your assets will be protected in the event of a cyber attack or the company goes bankrupt, says Estes. Ayan, yan naman po yung problema sa mga custodial wallet. Yan, dapat po nating malaman na may mga custodial wallet na hindi po sila regulated. At mayroon po talaga silang plano na mag-scam. Yan, kaya kung pag naka-acquire na sila ng maraming mga users nila, tapos nag-store sila or naglagay sila rito ng kanilang maraming mga funds, ay pwede na silang tumakbo. Yan, tatakbo na sila. At ayan, kawawa yung kanilang mga users. Kaya siguruhin po natin na regulated ito. Talagang meron po silang mga magandang insurance policy. Yan naman po ang nakakatakot sa mga custodial wallet. Yan. Ang masasabi ko po rito ay pinaka-the best pa rin po ang paggamit ng hardware wallet. Yan, basta ikabisado po natin or itago po natin yung private keys natin sa isang ligtas na lugar. Yan. Mas maganda po talaga kung pagkabisado natin ito. Yan, yung tayo lang talaga ang nakakalam or memoryado natin ito. Yan po ang masasabi kong pinaka the best. Pero ayan, pagdating kay MetaMask ay hindi ko po sinasabi na hindi maganda si MetaMask. Kasi maging ako ay ginagamit ko na rin po si MetaMask at napakaganda po na isang wallet si MetaMask. Yan, at masasabi ko naman dito na ang nangyari naman po dito kay Mark Cuban ay wala pong kasalanan ang MetaMask dito. Ayan, yun nga lang at talagang nabiktima siya sapagkat ang na-download niya na MetaMask ay yung peke na version ng MetaMask na ginawa ng mga hackers. Kaya ayan, wala pong magagawa si MetaMask dito sa mga nagsilabasan na mga peking version. Nasa sa atin po yan na mga users na talagang piliin at isiguruhin na tamang MetaMask yung ating gagamitin or ginagamit.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.